Nagkasuntukan ng dalawang grupo sa isang contest sa Sinadya Festival sa Rojas City, Capiz. Nagliparan ng drums hanggang sa rumisponde ang mga otoridad. Ayon sa pulisya, hindi nagkaunawa ng dalawang grupo sa kung sino ang unang magtatanghal. 6 ang sugatan, kabilang ang 2 minor de edad. Ipatatawag ang mga sangkot. Sa Bugasong Antique, may nagsuntukan sa masayasanang pagbubukas ng mga ilaw pamasko. Unang nagtuos ang 2 lalaki hanggang sa rumesbak ang kani-kanilang kasamahan at naghabulan sa gitna ng plaza. Pinag-aaralan daw ng MMDA na buksan sa trapiko ang mga subdivision sa Marcos Highway tuwing rush hour. Kasunod yan ang matinding traffic doon na nagpahirap sa mga motorista nitong weekend. May report si Sandra Aguinaldo. Traffic dito, traffic doon. Kahit saan ka tumingin, talagang nakakainit ng ulo ang bumper-to-bumper na mga sasakyan. Pero baka patikim pa lang yan. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research sa MMDA, karaniwang tumataas ng 10 hanggang 20% ang volume ng mga sasakyan tuwing holiday. Ang average daily traffic volume sa EDSA na 427,000 na daragdagan ng nasa 42,700 hanggang 85,400. Nito ngang weekend, nasubok ang pasensya ng mga motorista sa Marcos Highway. Ang iba, hanggang 5 oras ang ginugol sa daan. Ugat daw niyan ang 4 na road crash at 2 nasirang truck sa rush hour nung Sabado. Bukod pa sa sobrang dami talaga ng sasakyan at pag-embudo nila sa mga U-turn slot. We invited the traffic engineering team of MMDA tomorrow para aralan yung pagbubukas ng mga intersection sa mga lugar na yan, magkaroon ng iba pang traffic scheme. Kakausapin din daw ang mga subdivision para sa posibleng pagbubukas ng mga village gate tuwing rush hour. During peak hours, if the private subdivisions can accommodate, especially kung magkakatabi at magkakadugtungan lang naman yung mga area. Nagpapatraffic din ang mga sasakyang nagbababat sakay ng pasahero sa mga ipinagbabawal na lugar. Maninita raw ang MMDA ng mga e-trike at habal-habal sa highway at mga truck na hindi sumusunod sa truck ban. Dapat coordinated ang lahat ng traffic management plans ng LGUs. Hindi ho dapat kanya-kanya. Kumbaga kung may truck ban ang isa, dapat pare-pares na oras. Kung parang labas ng mga trucks, uniform lang. Ngayong araw, bahagyang maluwag ang trapiko dahil holiday. Pero may build-up pa rin malapit sa mga mall. 131 ang mall sa buong Metro Manila at 29 sa mga yan ang nasa EDSA. Kikipag-ugnayan namin sa mga mall operators na kung sakaling may mga mall-wide sale during weekends, dapat ma-inform nila kami at maibigay nila yung kanilang traffic management plan at least 2 weeks before yung mall-wide sale na event nila para makatulong din ho kami. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay sa pamamarilang isang rider sa Taguig. Tinamaan naman ng ligaw na bala ng airsoft gun ang isang pasahero ng jeep sa Binangon ng Rizal. May spot report si Joseph Morong. Habang binabaybay ng rider ang iskinitang ito sa barangay Bambang Taguig, tinambangan siya ng 2 armadong lalaki. Kahit nakahiga na, binaril pa siya uli ng isa sa mga salarin na agad din tumakas. Tinangka naman ng isa pang salarin na tangayin ng motorsiklo ng biktima. Bumunot din ng baril ang rider pero nawala na sa eskinita ang natitirang salarin. Nung paglabas ko, may nakabulakta. At tumawag agad ako ng ambulansya. Walang ambulansya, nakadispatch. Kaya yung tricycle lang tinawag ko. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Nakita sa crime scene na nawawalang bag ng rider pati ang baril niya. Inaresto ng mga otoridad ang 2 kaibigan ng biktima na unang nakakita sa kanya matapos ang pamamaril. Depensa nila at turn over daw nila ang bag sa barangay. Nibigay ko po yung bag na ayaw po kuhanin dahil nangangatog po, bubuhatin niya daw yung anak niya. Kaya ang ginawa ko po, hindi ko po alam gagawin ko po sa bag na po yun, di kaya po inuwi ko po. Tapos, bababa na po kami, dumating po yung mga pulis, pupunta sana po kami ng barangay po para i-surrender po yung... So surrender po namin. Naisip ko na lang pong kuhain yung bakal
Baka mamaya po may iba rin makakuha. Pero may balak naman po talaga Israel. Dahil marami naman po nakakita na ako yung dumampot. Hindi wala po naman akong balak. Ayon sa pulisya, posibleng maharap sa reklamong obstruction of justice ang dalawa. Inaalam pa ang motibo sa pamamaril maging pagkakakilanlan ng mga gunman. Tinamaan naman ng ligaw na bala ng airsoft gun ang isang pasahero ng jeepney sa Binangonan, Rizal. Akala ko po nung una may bumato lang sa akin. Hindi ko po siya pinapansin nung una. Pero bigla po siyang namanhid. Kaya kinuha ko po yung bimpo ko sa bag. Pinunas ko po. Tapos nagulat po kung may dugo. So ang sunod na akala ko po, nasaksak po ako ng ice pick. Kasi sabi po nung katabi ko, butas po yung damit ko. And pabilog po. 3 araw nang nakabaon ng bala sa likod ng biktima. Ligtas naman siya bagaman nakakaramdam ng sakit. Sabi po nung tumingin po sa akin na surgeon, aantayin daw po siyang umangat, then tsaka lang po siya ooperahin or tatanggalin po. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung sino ang posibleng nasa likod nito. Posibleng hindi lamang din si Claudette ang nabiktima ng ganito dahil may ibang nag-comment sa post niyang tinamaan din ng bala ng airsoft gun sa Rizal. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinanggi ng ilang kongresista ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na ginagamit umano ang alokasyon sa 2026 budget para makakalap ng pirma para sa panibagong impeachment complaint laban sa kanya. May report si Tina Panganiban Perez. 215 na mga mambabatas ang lumagda sa pang-apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte noong Pebrero. Please swear. Nakalaunay in-archive ng Senado matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Ngayon, kumbinsido si Duterte na may inaalok para makalikom ng lagda para sa panibagong pagpapa-impeach sa kanya. Yan ang alokasyon sa 2026 budget ayon sa bise. Kapareho raw ito sa isinawalat noon ng ilang mambabatas na budget allocations ang pinangsusuyo para makakuha ng lagda sa impeachment complaint laban sa kanya. Sabi ng bise, inuulit na naman ang taktikang yan bago maipasa ang 2026 budget. Noong nakaraang linggo, sinabi ng bagong alyansang makabayan na pinaghahandaan nila ang paghahain ng panibagong impeachment complaint paglipas ng 1-year ban sa February 5, 2026. Tugon ng House Minority sa bise, hindi na pag-usapan ng impeachment sa budget deliberation sa Kamara. Noong October 13 pa na ipasa ang bersyon ng Kamara sa proposed 2026 budget at nakabinbin sa Senado. So I don't think it's fair for her to tie up yung issue ng impeachment, possible filing of new impeachment complaint against her sa budget process kasi tapos na nga yung budget process sa House. Ang what remains is the BICAM. So ano pa ang ibig niyang sabihin na naging ano na naman ito, bargaining chip na naman ito? Not at all. No, hindi ever na pag-usapan yun during the budget process. Tiniyak din nilang di palusot ang bise sa mga alegasyon laban sa kanya. Sabi naman ng bise, handa siyang sagutin ang anumang alegasyon laban sa kanya. Pero hindi raw siya mananahimik habang ginagamit niya ang impeachment process sa tinawag niyang budget-driven racket. Lagi niyang sinasabi yan, pero pagka may actual na venue at pagkakataon na, iiwas siya, di ba? O hindi sasagot. Halimbawa, dito na lang sa 125 million na confidential funds na nawaldas in 11 days. No, hindi pa rin niya sinasagot, hindi pa rin niya pinapaliwanag. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Maraming nag-long weekend sa Baguio City at Tagaytay kung saan naranasan ang malamig na panahon. Ayon sa Pag-asa, mas lalamig pa sa mga darating na araw. May report si Darlene Kai. Mahigpit na yakapan laban sa klimang nag-uulap, mapatagaytay man o Baguio, ang nakangangatog na hanging amihan ayon sa Pag-asa mas lalamig pa. Bababa pa po ang ating temperature around between 11.4 to 14.3 po yung lowest temperature na forecasted ng Pag-asa ngayong December, and then between 7.9 to 11.8 yan po yung mga possible na mga lowest temperature na pino-forecast po ng Pag-asa mula January up to February 2026. 12.6 degrees Celsius ang temperatura noong Sabado sa City of Pines, 13.6 degrees naman kahapon.
Sakto sa long weekend na sinamantala ng mga turista. Malamig. Actually parang nasa US yung klima. Ano pong ginawa niyo para hindi masyado hindi kayo ma-enjoy yung lamig, pero at the same time hindi kayo magkasakit? Walking. Walking kami sa Session Road. Makapal na OOTD naman ang pantapat ng ilan. Nagdala kami ng sweater namin kasi alam namin malamig dito. Nakahanda naman po kami. May dala kaming mga jacket, bonnet. Pinilahan ng iconic Lion's Head pati na ang bike ride sa Burnham Park kahit sarado pa rin ang Burnham Lake para sa rehabilitasyon. Isang pampainit din ng mga turista, level up na kape at strawberry taho. Pati ang mami sa dinarayo at kabubukas lang na enchanting Baguio Christmas sa Rose Garden. Sarap nito, Brad, no? Wow. Ha? Number 1. Okay to, man. Matindi rin ang lamig sa Tagaytay. Hindi po ako prepared kasi may outing lang po talaga kami. Tapos biglang nandito na kami, ang lamig. Nanggaling po kami sa outing, Christmas party po namin. Saan kayo nag-outing? Sa Batangas po din. Dumaan na lang po kami dito, syempre. Tagaytay po, outfit. Okay. Opo, sa Negros Occidental po. Hello po. Bukod sa ilang lokal, may mga foreigner at balikbayan din na bumisita. I just wanted to see the volcano. I have never seen it. That's the smallest volcano in the world, ha? I think so, but it's nice. It looks nice. Bukod sa mga dumayo sa mga sikat na pasyalan sa Tagaytay, may nag-roadside picnic din. Para pag nagutom, nahinto, kakain kami. Naibsa ng traffic dahil bukas na ang kontrobersyal na Tagaytay-Mendez flyover. Pero ilang kalsada pa rin ang siksikan. Darlene Kai nagbabalita para sa GMA Integrated News. Senior citizen nasawi sa sunog sa barangay Muntindilaw sa Antipolo. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog na umabot sa ikalawang alarma. Hindi bababa sa 30 pamilya ang apektado. Retiradong pulis patay sa nasunog na ospital sa Pulilan, Bulacan. Nasawi siya dahil sa respiratory failure. Isa siya sa 18 pasyenteng naka-admit noon. Inilipat na ang ibang pasyente sa kalapit na ospital. Gambling advertisements bawal na sa Pasig. Sa bisa ng isang ordinansa, banned na ang lahat ng ads sa pampublikong lugar sa lungsod na nagpo-promote ng pagsusugal. Ayon kay Pasig City Mayor Vico Soto, malaking hakbang ito sa paglaban sa masamang epekto ng pagsusugal. Biyahe sa LRT2 extended simula bukas December 9. Hanggang 10 p.m. na ang last train mula Antipolo Station habang 10:30 p.m. naman mula Recto. Iiksian naman ang oras ng operasyon sa bisperas ng Pasko at Bagong Taon. Sa December 24, 8 p.m. ang last train sa Antipolo habang 8:30 p.m. sa Recto. Sa December 31 naman, 7 p.m. mula Antipolo habang 7:30 p.m. sa Recto. Balik sa regular na operasyon ng LRT2 sa January 1, 2026. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpabaha pa rin sa ilang bahagi ng bansa ang bagyong Wilma kahit humina na ito bilang low pressure area. Posible na itong malusaw ng tuluyan pero maaari namang masundan ng isa pang bagyo bago matapos ang taon ayon sa Pag-asa. May report si Ivan Mayrina. Naghawak-hawak kamay ang mga residenteng yan para makatawid sa rumaragasang baha sa Balamban, Cebu. Natangay naman ang isang sasakyan at nahulog sa bangin. Nagalusan ang driver. Sa Trans Central Highway may mga gumuhong lupa at bato kaya hindi pinapadaanan habang patuloy ang clearing operation. Ayon sa Balamban MDRMO, mahigit 2,000 individual ang apektado ng pagbaha sa 4 na barangay bunsod ng bagyong Wilma. Humina na at naging low pressure area na lamang ito. Pero malakas sa ulan pa rin ang ibinuhos niyan sa Nauhan, Oriental Mindoro ngayong umaga kaya binahangin ang kalsada. May maliliit na sasakyan ng ahas tumawid pero tumirik. Bukod sa LPA, apektado rin ang shear line ng ibang bahagi ng bansa tulad ng Bicol Region. Sa Viga, Catanduanes, walang humpay ang ulan kaya umapaw ang isang spillway at nagpabaha sa Barangay Santa Rosa. Sa Barangay Dugitoo, nasira naman ang isang spillway. Sa datos ng NDRMC, halos 58,000 pamilya, katumbas ang 130,000 tao ang apektado ng bagyong Wilma at shear line. Ayon sa Pag-asa ang bagyong Wilma, ang ika-23 bagyo ngayong taon at posibleng hindi pa yan ang huli
posibleng may isa pa po bago po magtapos itong taon, which is above average po dun sa bilang bagyo na natatanggap natin ng mga around 19 to 20 tropical cyclones a year. Mas marami raw sa karaniwan ang bilang ng mga bagyo dahil sa short-lived La Nina na umiiral mula pa noong Agosto. Ibig sabihin mas marami ang bagyo na posibleng mabuo dahil sa pag-init ng temperatura ng dagat malapit sa Pilipinas. Posibleng sabayan ng mas maraming ulan ang malamig na temperatura. Mas tumataas po yung tsansa ng ating pagkakaroon ng ulan at maaari pa rin to ay magpatuloy hanggang at least first half po ng February. Kaya ibayo pa rin po natin pinag-iingat yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa eastern section ng ating bansa. Ivan Mirina nagbabalita para sa GMA Integrated News. IG official na sina Katy Perry at Justin Trudeau. Extra sweet ang dalawa habang nasa Japan para sa The Lifetimes Tour ng popstar. All out naman ang suporta sa kanya ng ex-Canadian Prime Minister. June wedding for Taylor Swift at Travis Kelce. Ayon sa ilang media outlets, gaganapin daw yan sa isa sa most expensive and luxurious resort sa Rhode Island sa Amerika. Wala pang confirmation mula sa power couple na na-engage last August. I wish them well, sincerely. I wish them well. I'm glad everyone is moving on and has moved on. Tom Rodriguez, masaya sa engagement ng ex-wife na si Carla Abellana. Matipid naman ang tugon dito ng aktres. Ayoko yan. Oo. Si 5 years ago na yan eh. Ang luma naman niya. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News.